Inabot ni Benhur Abalos ng DILG nang ipinanawagan nitong makipagtulungan ng mga batikang abogado sa pamahalaan para kumbinsihin si Pastor Apollo C. Quiboloy na sumurrender sa mga otoridad. Hirit ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, deserve ng Administrasyong Marcos ang mga pagkundina sa kanila ng taong bayan. Si Sara Santos sa report. Sa report! Talaga po si Kyle, oh. Kasi nga, kayo lumikha ng inyong mga kamalian. Kaya you deserve the rebuke that you're getting from the public and from this program. Kasalanan mo yan, Abalos. Yan ang sa madaling salita na sinasabi ni Atty. Panelo. Bakit mo kasalanan lahat ito, Abalos? Oh. At yung mga kasama mo. Ganito binira ni Attorney Salvador Panelo si Benhur Abalos ng Department of the Interior and Local Government o DILG matapos himukin ng kalihim na makipagtulungan siya sa gobyerno kasama ang iba pang mga abogado tulad ni na Attorney Harry Roque at Attorney Ferdinand Topacio. Matulungan na lang tayo. Siguro mas makakatulong sila at binabalik ko ang tanong sa kanila. Kila Harry Roque, Attorney Panelo, kila Topacio. Dapat tumulong na lang kayo. Nax, may pa ganun pa si ano. Oh. Kinall out Kinall out ni Abalos si Attorney Roque, si Panelo, Attorney Panelo, at saka si Attorney Topacio. Dapat tumulong na kayo. Pinanindigan mo na talaga yung pagiging action star mo. Ano ka? Si Philip Salvador? Ano ka? Si Robin Padilla? Nakita ko yung boxing nito eh. Sa Facebook niya. Brad, hindi ganun ang ang boxing. Hindi naman tayo professional boxer, pero gigil ka. Oo. Gigil ka dun sa tingnan niyo yung Facebook niya. Hindi ganun ang gigil. Pero siguro action star. Siya naman naglabas nun sa Facebook niya mismo eh. Oh. Pero siya pa, sinisi pa, kasalanan daw nitong tatlong mga abogado. Harapin na lang ang batas. Ipapaliwanag ngayon ulit. Ilang beses ko na itong pinaliwanag. Pero ipapaliwanag ulit ni Atty. Panelo. Bakit hindi dapat sumuko si Pastor Quiboloy? Siguro mas makakatulong kayo kung i-advise nyo si Pastor na sumuko na lang. I'm just appealing to your patriotism here. Ang panawagan ni Abalos ay may kaugnayan sa 10 milyong pisong patong sa ulo ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC dahil na rin sa mga imbentong akusasyon na ipinupukol sa kanya. Pinaliwanag naman ni Atty. Panelo ang kanyang naging tugon kay Abalos. Bakit ko sinabing kayo lumikha niyan? Tignan mo bakit mo kasalanan, Abalos? Kayo. Mulat sa ball, hindi nyo binigyan ng pantay na pagtrato. Hindi. Kasi dati pa lang case closed na kayo. Hindi nyo binigyan ng pantay na trato itong mga tao na ito. Hindi nyo binigyan ng pantay na trato. Hindi nyo binigyan ng pantay na batas. Hindi nyo po kinilala at inobserba ang mga karapatang pangtao, karapatan ng mga akusado na itinatakda ng saligang batas. Yan na. Hindi nyo, sa madaling salita, hindi nyo ino-observe. Hindi nyo sinusunod ang karapatang pantao ng mga akusado. Remember this, akusado ay hindi pa convicted. Kaya may karapatan yan. Ang problema sa inyo, lagi kayong case closed. Ngayon, may hatol na kay Castro. Tingnan natin ang galing ninyo. Tingnan natin kung gagalaw kayo. Yun, may hatol Itong mga babanggitin. Atty. Panelo, wala pang wala pang hatol. Hinatulan nyo agad. Sabi pa ni Atty. Panelo, ito rin ang ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. kila dating Bucor Chief. Bantag. DG Bantag, ginawa ninyo. Hindi niya nakamit ang patas na batas. Hinusgahan nyo agad-agad. Yan po ay according to Atty. Panelo, and I strongly believe him. Gerald Bantag, dating Congressman Arnie Teves. Kay Congressman Teves, Representative Teves, hindi nyo rin ginawa ng dapat.
Anong ginawa ninyo? Inipit nyo ng inipit ng inipit. O ngayon, tingnan natin kung yung ginawa nyo kay Castro, ay ginawa nyo kay Tebes, kaya nyo gawin kay Castro. Oh. At kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Kay Guo. Hindi naman nagpapauso eh. Ang problema nyo, kayo may kasalanan. Sino ba naman ang loko-loko susuko? Nakikita mo, ganyan na ginawa kay Bantag, kay Tebes, kay Guo. Eh alam mong hindi ka guilty. Susuko ka? Eh ako, kahit ako hindi ako susuko. Halimbawa, pagbintangan akong adik, eh hindi naman ako nakatira ng droga kahit sa buong buhay ko, kahit isang beses. Pagbibintangan nyo akong drug lord. Susuko? Hindi ako susuko. Ba't ako susuko? Eh tingnan nyo yung ginagawa dyan. Obviously, sa kanila, hindi inosente sila. Tapos ganyan, hindi patas. Ano man nangyayari dyan? Hindi ako magkakamali, o hindi ako magtataka rather, na itong si Alice Go, kahit may warrant o banes na inisyo, baka hindi na rin ito sumuko. Kasi natatakot na na wala siyang kasiguruhan. Natatanggapin niya ang pantay-pantay na pagtingin ng batas. O yan, kaya kayong lumika ng sarili niyong kagulumihanan. Dahil dito, nilinaw din ni Atty. Panelo kung bakit hindi nakatakataka na ayaw sumuko ng butihing pastor dahil tila ang administrasyon din ang dahilan kung bakit humantong sa ganito ang naturang issue. May suhol pa kayo. O edi lalong pati mga kriminal hahanapin siya. Kaya nanganganib talaga buhay niya. Kaya hindi po katakataka at nauunawaan natin kung bakit ayaw niyang sumuko. Yun. Di ba? Obviously, we cannot blame Pastor Kibuloy kung ayaw niya sumuko. Yan po ang punto ni Atty. Panelo. Nakita na niya kung anong ginawa kila Bantag, kila Tebes, kila Guo, tapos binigyan nyo pa ng 10 million na reward money. Napakadelikado niyan. Diba? Pwedeng patayin dyan. Pati kriminal. Para kayong nagutos sa kriminal na hanapin si Pastor Kibuloy. Yan ay according to Atty. Panelo din. Kasi siyempre 10 milyon yan eh. Napakadelikado ng mga ganyang gawain. Coach Oli, sasabihin ko lahat naman binibigyan ng reward money. Teka muna, hindi pa convicted si Pastor Kibuloy. At saka magbibigyan mo bakit mo bibigyan ng 10 million? Hindi naman ito'y mamamatay tao, nagiging nakakagambala sa ekonomiya ng bansang Pilipinas, delikado sa peace and order ng Pilipinas, sa kriminalidad ng bayan. Hindi naman delikado si Pastor Kibuloy. At hindi rin delikado ang KOJC, napakababait na mga tao. Diba? Hindi patas yung reward money. Doon pa lang kitang-kita na talagang pinag-iinitan lang si Pastor Kibuloy dahil di umano sa kanyang pagiging pagkakaibigan, ang kanyang hindi ko pala na-charge yung laptop ko, patay. Ang kanyang pagiging kaibigan kay PRRD. Ako hindi ako pabor doon sa 10 million na yon. Parang gusto nyo ng pakarni si Pastor Kibuloy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sarah. Kung tutuusin, ang daming natutulungan ni Pastor Kibuloy. Member o hindi ka-member ng KOJC. Ang daming natutulungang bata ng KOJC. Di ba? Ang daming pinag-aral, binihisan, galing pa sa ibang bansa, pinag-aral, binihisan, pinapakain, libre tirahan, lahat libre. Ginaganyan nyo pa. Sinisikil nyo, ano ba namang klase kayong... Ay, nako. Kaya alam mo, pagka ganyan yung ipitin si Pastor Kibuloy, tapos dededmahin nyo lang, nakabantay po kami. Dededmahin nyo lang yung hatol kay Castro. Mag-iingay kami na mag-iingay kasi hindi kayo patas. Double standard kayo. Yun ay may hatol na. Dapat mahatulan, di ba?